Hey guys, kumusta? Kumusta? So, hindi pa ako inaantok. Sabi ko gagawa ako ng video bago matulog. By the way, Thursday night dito ngayon. So, tomorrow, Friday morning, magla-live ako dun sa Jose Rizal Adventures. So, nagipagkwentuhan lang ako sa inyo and sabi ko matagal-tagal na rin ako hindi gumagawa ng video dito sa aking Vladimir na account. Okay? So, for the meantime, may mga siniba akong mga videos na I think worth it na pag-usapan. So, una dyan, ito si Doktor. No? Ang iyong nararamdaman ngayong may bakuna na? I feel much secure kasi medyo may additional protection tayo. Additional protection. So, actually nagulat ako na patay na pala yan kasi isa yan sa mga pusher ng ng Bechin. Pusher ng Bechin, si Dr. Goko. And I think namatay yata ito 2023, no? Nararamdaman physically, wala naman. Medyo may pain lang dun sa site. Masakit daw yung sa site, no? Ano ba masasabi ko? Actually, may mga nagre-report ng ng mga side effects, no? Nung Bechin, nung bakuna. Yung tinatawag yung bakuna pero hindi naman yung bakuna. Nagre-report tapos dina-downplay sa normal lang yan, normal. Pero kung matagal na kayong nurse, ma-realize nyo or nasa healthcare, usually ang sakit, ang side effect na mararamdaman after vaccination is nilalagnat o lalagnatin po kayo or pain lang sa site. Ang problema, may mga nagre-report ng mga adverse events like yung nga yung kaibigan ko, no, na nagkaroon siya ng temporary paralysis, as in hindi siya makakilos, as in naihi siya sa brief niya. Ganun hindi normal yun. No, tapos may isa pa kaming kaibigan ni Mrs. na mag-asawang nurse sa California, yung lalaki, talagang bumagsak daw at hindi kinayang mag-drive, talagang hinatid pa pauwi ng bahay. Hindi normal yun. Hindi yan nangyayari yung mga previous na bakuna. So, ayan, eto. Nategi na pala si Doktor. Siyempre, kahit sino naman maturo ka, talaga may mararamdaman. Yeah, that is true. Lahat naman, kasi nung maturo ka, may mararamdaman, no? From mild to severe. Pero, siya, nategi siya eh. Pero other than that, wala naman akong unremarkable na... Wala daw unremarkable. So, may isa pang general observation do sa mga naka-receive ng bakuna. Yung iba talaga, majority, nagko-complain yung side effect, yung adverse events sa second dose. Hindi ko alam ba't kaya second dose? Symptoms now. Tapos po kamusta ang buong proseso ng pagbabakuna sa iyo po? Yeah, yung guided tayo ng DOH protocol, maganda naman. DOH protocol. Parang parehas, naalala ko si Ricky Lo. Ricky Lo ba? Yung showbiz writer sa Pilipinas. Nagpasalamat din siya. Ewan ko, winash out na sa internet. Nagpasalamat siya sa Kamuning kasi doon siya nagpabakuna si Ricky Lo. Pasalamat siya. Ang bilis daw ng mga staff. After 1 week, tegi na si Ricky Lo. Very slow yung flow. Well prepared yung team. Very nice experience. Very nice experience. Patay na siya ngayon. Ano po ang inyong mensahe para sa mga ayaw magpabakuna? Ayaw magpabakuna, buhay pa hanggang ngayon. Si Doc na nagpabakuna, wala na. Sabi nga kwento na lang siya ngayon. Hindi ako naniniwala na ayaw nila mabakunahan. Medyo hesitant lang sila for now. I don't think 100% ayaw nila pabakuna. So pabakuna po kayo. This is the only way para ma-achieve natin yung herd immunity natin. Kaya nga sakto-sakto tinatawag nilang herd immunity kasi mga sheeple lang mga pumayag at mga sheeple yung mga naniwala. Ano ibig sabihin? Yung mga tupa na oo nga lang ng oo nga, hindi kinwestiyon yung science. No? Sabi, ano nga ba yun? Don't question the science. Actually, it's the other way around. Kung talagang
naniniwala kayo sa science, you should question everything. Yun ang pinopromote ng science, to question everything. Tinatawag, meaning sana lahat tayo maproteksyonan kasi hindi mo alam kung sino yung katabi mo, kung sino meron o wala. In a way, ang problema kasi dito, tinwist nila yung tinwist nila yung process, yung premise ng pagbabakuna, tinwist nila eh. Tama nga naman na dapat lahat magpabakuna at hindi mo nga alam kung sino katabi mo, baka hindi walang bakuna or what. Pero, di ba ang principle ng pagbabakuna kasi is para may protection ka. Di ba? Dapat may protection ka. Yung walang bakuna, dapat sila ang susceptible. Sila dapat yung prone na magkasakit, sila dapat yung matitegi. Di ba? Pero bakit yung mga nagpapabakuna, yun ang natitegi, yun ang nagkakaroon. Kaya nga kasi, di ba, lumalabas na yung katotohanan na nagsinungaling talaga sa atin. Nagsinungaling sila. Sino sila? Lahat ng yung mga nasa likod nito. Kung bago kayo sa channel ko, yung Deep State, hindi nyo alam na may nagpapatakbo sa likod ng mga gobyerno na they are staying in the shadow, sila ang nasusunod. Sila ang nasusunod kung sinong maluluklok para sa agenda nila. And ang consensus yata ng agenda nila is depopulation. Gusto na nila magbawas ng tao. And nahuli na dyan si Bill Gates sa sarili niyang speech. Sinabi niya yan talaga na nag-aim siya na magbawas ng tao. So, pabakuna tayo. Let's do it. Let's do it. Ayan, nategi tuloy si Dr. Sabi ko, I don't wish ill fate na mangyari sa mga sumasalungot sa pananaw ko, no? Pero yeah, it is what it is. Hindi mo pwedeng ikaila na wala na. Kwento na lang si Doktor. 'Di ba? And parang si Rachel Maddow, number 1 na may TDS or Trump derangement syndrome to. Tapos isa rin to sa mga pusher ng liberal agenda. Kasama na dyan yung vaccine. And becoming more virulent and drug resistant along the way. Now we know that the vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. That is a lie. That's a big lie. Ano yun? Sabihin, to be honest, lahat ng kakilala nyo na may vaccine, sila pa yung nagka-COVID. Maski kami, wag nalalayo sa mga kapatid ko. Yung ate ko na sampalataya sa vaccine, ilang beses na siya nagka-COVID. No? Tapos sa group chat namin, ini-encourage siya ako na magpa-vaccine, sabi. Magpa-vaccine na kasi kayo. Sabi ko, bakit? Nalampasan nga namin yung 2020, 2021, hindi kami nagka-COVID Tapos yung magpapa-vaccine. So anong nangyari nga dyan, siya na nagpa-vaccine, may booster, ilang beses na yata siya nagka-COVID. Tapos may self-test pa siya sa bahay. So, baka may mga times na hindi niya pa sinisiwalat na nagka-COVID siya. Pero alam ko, nagka-COVID na siya multiple times at twice. Yung pati yung isa kong hipag, twice na nagka-COVID pero promotor din ng vaccine ng COVID. No? Nagsisinungaling nga So, pati yung kaibigan ko pala dito, no? Nagka-COVID siya, pero may booster na sila, no? Dual dose, may booster, pero nagka-COVID. Tapos, nung nagka-COVID siya, sinasabi niya sa amin na ang lala daw nung side effect sa kanya ng COVID. Kasi parang humina yung resistensya niya, mga ganun. Pero isa sa observation ko, sa mga nagre-report niyan, no? Nagre-report, kasi yung iba ayaw nila i-report Yung iba nga tinago nila na nagkaroon sila ng side effect, nagkaroon sila ng COVID kahit may vaccine na. Tinatago ng iba ma-pride sila, no? Pero majority na napapansin ko kung sino yung nagpabakuna, yun ang nakakasakit. A vaccinated person gets exposed to the virus does not infect them. That is not true, di ba? Kung sino may bakuna, may booster, yun yung nakakasakit. Tapos, may bakuna at may booster pa, gusto nila yung mga walang bakuna, magbakuna daw kasi hindi gagana yung yung vaccine nila, which is out of this world na stupidity. Kasi nga, 'di ba, protektado ka protektado. So, anong ibig sabihin ng protektado?
kung hinihintay mo pala na magpabakuna yung mga ayaw magpabakuna bago gumana or umepekto yung yung bakuna mo, it doesn't make any sense. Baliktad, this is all a big lie. The virus cannot then use that person to go anywhere else. Bakit na-infect? Ba't pinagtatawanan siya ni Tyler Nagtatawanan siya ni Tyler kasi kalokohan talaga yun yung sinabi niya. By the way, ayan, maikling kwentuhan lang bago matulog, no? And 2 months ako sa Pilipinas, nakabalik na ako dito sa States. And sad to say, ang dami pa rin sheeple sa Pilipinas, ang daming mga tulog pa din. Nagre-react ako minsan sa mga post ng GMA7 at saka ABS. Meron dong sumagot sa akin na mga sheeple na kasi meron yata sa Cagayan mga estudyante na hindi hinimatay daw, sobrang init. Di sabi ko, paano naging sobrang init na ngayon, di ba? Tag-ulan na. In denial pa rin sila na side effect ng sabi ko, baka sa vaccine yan. Blah blah, galit na. Bakit daw vaccine yan, tagal-tagal na daw ng COVID. Yun nga 2020, 2021 yung ni-roll out yun. Tapos actually hanggang ngayon may nagpapabaksin pa rin Pero sabi nga hinug na, no? Meron tinatawag na idiosyncrasy, yung word na idiosyncrasy, no? Kada katawan natin iba-iba. So meron mga napabalita na the moment na na-receive nila yung vaccine, tumumba na sila. Yung isa yan, yung sikat na vlogger na Muslim, tumumba mismo sa health center tapos namatay siya. Si Ricky Lo 1 week after. No, 1 week after. Ewan ko lang si Mahal. Si Mahal na artista yung unano. 'Di ba? Nahirapan din huminga yon. And so forth. So ibig sabihin kaya yung idiosyncrasy, kanya-kanya yung reaction ng tao. Yung iba immediate ang reaction, yung iba after 1 year, yung iba after 2 years, yung iba after 3 years. Kasi nasa katawan mo na Kaya nga sabi ko, ang tanong ko dati, 'di ba? Kung matagal na kayong follower ko, paano kung kami yung tama at kayo yung mali? Paano mo ipapahigop yan pag nasa loob na ng katawan mo at nakakapit na sa DNA mo? 'Di ba? So, ayun, dami pa rin ang dami pa rin sheeple sa Pilipinas, ang dami pa rin nagmamask. I don't mind kung nagmamask ka dahil maalikabok, pero nagmamask dahil takot sa COVID? Tapos, pagpasok sa restaurant, tatanggalin yung mask? Paano nangyari yun? Or nakamask, takot sa COVID, tapos sumasakay ng MRT, nag-MRT ako I mean, kung takot ka sa COVID, sa bahay ka lang, huwag ka lalabas. It doesn't make any sense na nakikipag-contact ka. As if para bang may magic yung yung manipis na tela sa mukha mo na maliligtas ka kahit humawa ka na dyan sa handlebar na hinawakan ng ibang tao. Tapos umupo ka dyan sa inupuan ng ibang tao. Hindi mo alam kung may X-ray vision ka, contaminated ka na talaga 'Di ba? Ay nako. So, yung pa pala, yun nga, pati pag nag-commute ako sa Pilipinas MRT, bus, tricycle, jeep. And lahat ng sakyan kong ganyan, meron ako nakikita na mga nagko-commute na nakamask. Dahil takot pa rin sa COVID. By the way, 2025 na. Na-isolate na ba yung COVID na yan? O spike protein pa rin ang binibigay nila? Doon sa hindi nakakalam, yung original definition ng vaccine, live attenuated virus, parang in layman's term, pinahina lang yan na virus, pinahina para ilalagay sa katawan mo, may stimulate immune system mo, malalabanan, magkakaroon na ng depensa para dyan sa mga mahihinang yan, para just in case na may pumasok sa'yo na katulad na ganyang virus, alam na ng katawan mo, meron ng panlaban. Pero ang ginawa na sa COVID, 'di ba? Vaccine daw. Bakit protein, spike protein ang nilagay, hindi live attenuated virus? Kasi hindi nila ma-isolate. Wala silang makitang COVID talaga. COVID is flu. Tapos ano pa ba? By the way, nangyari sa monkeypox? Pagdating ko pala nun June, yung pamangkin ko tsaka ate ko takot sa monkeypox. Yung mga sampalataya sa COVID, takot din sa monkeypox. They're the same people. And then nawala na lang bigla yung monkeypox. And then wala rin nakapansin or ayaw pag-usapan.
Bakit kaya? So, yun lang muna. Bigay lang ako updates and usap tayo about Bechin, no? Hindi ko alam kasi kung si-censor pa si Facebook tsaka si YouTube, no? So, hopefully hindi ma-censor to and magising na yung mga kababayan ko. Kaya nga nagtatagalog ako, naka-address to para sa mga kababayan ko talaga. Okay? 2025 na. Hindi pa rin na-isolate yung COVID virus na yan. Bakit?